Hello. Magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, binigyan tayo ng 6 na araw para magtrabaho at ang isang araw ay ibigyan natin sa ating Panginoon. Mga kapatid, araw ng linggo, araw ng pagsamba, araw ng kapahingahan. Bago tayo magpahinga sa bahay, siyempre unahin muna natin ang Diyos sa lahat ng oras sapagkat sabi ng Panginoon, magkatrabaho tayo ng Lunes hanggang Sabado, dapat pag-araw ng linggo ay ibigay natin sa Kanya. Marapatin natin siyang pasalamatan, sambahin, at umabot tayo ng may kagalakan. Mga kapatid, 1 o 2, 3 ang magpuro sa Kanya ay nasa kaligitnaan ng Kanyang banal na Espiritu. At sabi nga, ang magtiis hanggang wakas ay siya lamang ang maliligtas. Tayong lahat ay tumayo, umawit at sambahin, awit ng makalangit, hindi awit ng makalupa, sapagkat ang Panginoon ay nakakalugod sa atin. At alam ng Panginoon ng ating bawat isa sa ating mga puso. Kaya, tatawagin, awit na po tayo, binigyan tayo ng kamay para pumalakpak at purihin, sambahin, at awitan ng awit na may kagalakan sa puso natin. Ang awit na ito ay gawin natin sandatan. Kumbaga, ito yung sandatan natin kahit saan tayo pumunta at kahit saan tayo naroon, ang Panginoon ay kasama natin at ito ay kaligtasan sa buhay na walang hanggan. Tatawagin ko na po natin ating superior na si Pastor Alan. Okay, salamat po sa oras po ito. Welcome po kayo lahat po sa Happy Land. Welcome po kayo sa duhay ng ating Panginoon habang tayo po ay buhay pa. No? Sapagkat ang pagpupuri sa Diyos hanggat buhay ka. Pero pag namatay na po tayo, hindi na po tayo makapagpupuri sa Diyos. Harap na po tayo sa hukuman ng Panginoon kung ano po ang ginawa natin nung tayo ay nabubuhay pa dito sa mundo. Kaya hanggat buhay pa po tayo, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na purihin siya, paglingkuran po natin siya, at pasalamatan natin siya. Kasi nga, kapag alis natin sa mundo ito ay biglaan. Nandiyan ang bubot, kumakain ka, natutulog ka, o kaya naglalakbay ka, o saan ka ba pumupunta, kung kang mawala sa mundo nito. No? Pero kapag ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, pag alis mo man sa mundo nito, ang pangako ng Diyos sa atin ay buhay na walang hanggan. Sapagkat sabi sa Biblia, ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaari magmana ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, hanggang nandito pa tayo sa mundo nito, nasa itong lupa ito, hindi pa mababasa atin ang buhay na walang hanggan. Mababasa atin ang buhay na walang hanggan pagkatapos natin mamatay sa mundo nito. Pero dalawa po patutunguhan ng tao kapag siya'y namatay, langit at impyerno. Kung gusto mo sa langit, ang sabi ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung hindi ka magpupuri kay Kristo hanggang buhay ka, pagdating ng araw, kapag nalimutan ka ng hininga, hindi ka makakarating sa Kanya. Sapagkat si Kristo lang ang daan papunta sa langit. Kaya wilingan ka po namin kayo sa gawain po nito. Ang gawain ito ay gawain po ng ating Panginoon Kristo. Hindi po namin itong gawain. Ito ay pinagkatiwala naman po sa amin ng Panginoon. Hallelujah. Kaya patuloy po tayo mag-puri sa Kanya. Ulitin po natin, Heaven declare your glory. Heaven declare your glory.
Panginoon, para sa aming kabubuhay, para sa aming sarili, para sa aming mga pamilya, Panginoon. Ngunit ang isang araw ay hinihingi mo para sa iyo, Diyos, upang tayo aming paglingkuran at ulahin at dakilain at sambahin ang iyong dakilang pangalan sa Espiritu at sa katotohanan, sa mga bagay na hindi namin makikita, sa mga bagay na hindi namin naihipo, sa mga bagay na hindi namin nabubuhat, sapagkat ito ang hindi mo gusto sa amin, Panginoon. Ang gusto mo, God, ay sambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan, katulad ng hangin, Panginoon. Bagamat hindi namin nakikita ang hangin, ngunit siya ay aming naramdaman. Yan din, O Diyos, bagamat hindi namin ikaw ay nakikita, ngunit ikaw may sabi, dalawang araw tatlo'y magkakatipon sa dakilang pangalan, ikaw ay nasa aming kaligitnaan. Kaya Lord, nakapit ko ang aming mga papuri, ang aming pagsamba, ang aming pagdakila sa iyo, God. Hallelujah sa mga oras ko ito, Diyos, sapagkat ito ang nais mo sa amin, tumingin ka, luwalating ka sa mga oras ko ito, God. Pagpalain mo po ang mga awitin ng ating awitin, Lord, bilang pagsamba namin sa iyo sa lugar ito, God. Maging sa buong mga narito, Panginoon, sa aming mga kapitbahay, kaibigan, kakakilala, Panginoon, kung sila'y tinawag mo at tinigil mo, O Diyos, sila'y makakasama namin. Sapagkat ikaw may sabi, walang makakalapit sa iyo, O Diyos, hanggang hindi mo sila tinawag, hanggang hindi mo sila pinili, hindi sila makakarating sa lugar ito, O Diyos. Kaya purihin ka, dakilain ka sa mga pinili mo, na nagkakasama kasama namin, Panginoon. Kaya ito, makapunta sa panahon sa ito, God, sa pangalan ni Jesus. Alam mo na ito sabi ng Amen. Ito na kayo mga sa Diyos. Dios.
ikakahiya niyo sa harap ng mga tao. Ikakahiya ulit kayo sa harap ng aking amang nasa langit. Ngunit ang sino mang hindi makakahiya sa akin sa harap ng mga tao, hindi ko rin siya ikakahiya sa harap ng aking amang nasa langit. Yes, Lord. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng narito, Diyos. Hindi kami nahihiya, Panginoon, na purihin. Hindi kami nahihiya na nagkinain ka at sambay ka sa Espiritu at sa katotohanan. Sabagat na lang po namin, Panginoon, dapat dapat ang purihin. At sambahin ang lahat ng tao na narito, Panginoon. Yes, Lord.
Lord, hindi mo tinawag, Lord. Ang ganitong gawain isang kahalalan sa iyo. At hindi mo ito na maintindihan. At hindi mo ito maunawa. Ngunit salamat sapagkat itinaunawa mo ito sa amin. Ito ay ang mahalagang bagay. Sapagkat ito ang daang papuntang langit, Panginoon. Kaya Lord, kung ikaw, Diyos, kung saan may gawain, Panginoon, nandun may tao, Panginoon. Salamat. Hanggang niyo, Panginoon, ang aming mga papuri, ang aming mga pagsamba. Ang mga ulitin, O Diyos, ay para lamang sa iyo. Hindi ito para kami naman, Panginoon. Hindi ito para sa amin, O Diyos. Ito ay para lamang sa iyo. Para pagdapat kang purihan, kawitan, lakihan ang amin. Ang lahat ng narito, Panginoon. Sa pangalan na naman, ng anak, at yung Diyos Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus, sa lahat ng mga sinasabi na, Lumako na po tayo sa ating pagpapasalamat. Sabi nga, magpapasalamat sa pagising sa umaga ay nalulugod po ang ating Panginoon Diyos. Sabi nga yung iba, nagpapasalamat lang pag may biyaya. Tayong mga nakakilala sa Diyos, dapat lagi tayong pasalamat sa pagising sa umaga sapagkat tayo ay binigyan muli ng panibagong araw, di ba? Makikita natin ang mga mahal natin sa buhay at ang ginawa ng ating Panginoon. Mga kapatid, siyempre salamat at naririto tayo muli. Nakakatipon-tipon tayo. Sabi nga, lahat tayo may pagsubok. No? Pagsubok na, sabi nga, hindi tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin kaya, di ba? Kaya salamat po at nakakasama tayo muli. Kahit mga ilang linggo tayo nawala at hindi pumapayag ang Panginoon na hindi muli tayo makakasama sa kanyang harapan. Right? Mga kapatid, sino po ang magpapasalamat sa isang linggo na pinagpala ng ating Panginoon? Si Brother Ricky. Kapasalamat ako sa Diyos kasi napaka-puti niya sa akin. Sa pag-isip pa lang sa umaga, napaka-puti niya. Yun lang po sa Diyos natin po. Siyempre sa pagising sa umaga ay pagka namulat ng ating mga mata, siyempre unahin natin ang Diyos sa lahat ng natin. Kasi ang buhay natin ay hawak ng Diyos at hindi po natin ito pag-aari. Isa lang po ang umahawak sa atin kundi ang ating Panginoon lamang. Kaya po, pagpasalamat po tayo sa araw-araw. Next po, siyempre si Brother Kiri, magpapasalamat po yan sa ating Panginoon. Magandang umaga po sa akin dito. Siya, kahit umulan, siyempre gawain ng Panginoon para sa Kanya. Para sa mga naniniwala sa Kanya. Hindi pa lang kay Lubel, nalulung si Lubel. Para sa naniniwala sa Kanya. Sabi, hindi tayo nakakalimot sa Kanya. Tama ba? So, yan. Minsan, pag tumatawag tayo sa Panginoon, bakit hindi tayo dinidinig? Kasi hindi ka rin umano sa Kanya. Yan po parang puro sa Kanya. So, salamat sa isang linggo. Yan, pagpapala at yan may mga himala, mga kahulugan. So, yan. Yan, nalaman natin yung mga bagay-bagay natin. Siyempre sa Panginoon. At salamat sa Panginoon na kahit itong linggo medyo naabat naman yung kidney ko, pero siyempre sa pagkain, sabi ko iwas naman tayo pagkain kasi parang sa kinas na lang. Pero inaasal sa Lord, ano mo lang. Saka napansin kanina, nakaupo ko dyan, pero sa akin kumakalapit, alis. Yung pala, dadaan pala yung tubular kasi di sa mga yung pala, kasi doon sa kabilat, pagbilat yung lima akano. Sabi kayo, lumipat ako doon eh. Sabi ko, yun, may yata ginagawa sila. Kaya lumipat ako, kaya inano ko yung bata rito. Sabi ko na puro ka rito, baka biglang pag-iwas, biglang tumumba, at mayroon pumadiswasya. So, yun. Yun, salamat sa Panginoon. Yun nga, yung pag-aam natin dito, bilang sa ating sa chat, naunawaan natin dahil karoon tayo ng meeting.
So yun nga, sinasabi na pag nasa Panginoon ka, hindi po tayo naglilingkod sa tao kundi sa Panginoon. Example, maging musician, maging kalugod sa Panginoon yun. Kasi may nabasa ako sa Facebook bilang sa mga pastor. Napakaganda talaga ng niya. So kung ipapaliwanag natin, minsan, hindi pa po natin nakukuha ito. Pero ang Panginoon nakatingin. At ang nakatingin dyan, yung nakakatingin sa Panginoon, may relasyon ka, makikita mo rin sa mga tao kung anong ginagawa sa church. Nagawa nyo? Mahirap ipaliwanag eh. Pero, unti-unti po nakukuha kasi kung tayo sa Panginoon, doon malalaman kung talagang ang paglilingkod natin nasa Diyos. So salamat sa Panginoon. Yun lang. Muli, Mother, ilang minutes kami nagpapasalamat. Siyempre, pasalamat. Umulan ng magbumagyo pagdating sa Panginoon. Lagi po tayo nagsasamba at huwag kalimutan. Huwag kalimutan. Pagkagising ko sa stress, siya ka agad ang tinatawag. Purihin ka, Panginoon, sa mga ganito. Ikaw, Panginoon, minalapit sa kanan ng Diyos Ama. Salamat. Salamat sa ibinibigay mo sa amin sa araw-araw, na kalakasan at kaligtasan, Panginoon. Salamat po ng marami. Hindi ako nakalimot kay kinakantahan ko pa siya. Kaya kinantaakit ko. Amen. Sino pa? Last, brother, si Sister Karina. Magandang umaga po sa ating lahat. Maging ating mga kapitbahay. Magamatin natin sila na nakasama pero narinig nila ang tinig ng Diyos. Di ba? Kaya una-una, pasalamat tayo bagamat umuulan. Hindi yan hadlang para hindi tayo magsamba. Dahil nakikita ng Diyos yung puso mo. Kung nasaan ka. Di ba? Magsasamba ka lang ba pag araw? Paano pag umulan, pag bagyo? Di ba? Sabi nga, umulan man at bumagyo, dapat ka nariyan ka. Nakikita ka ng Panginoon kung nasaan ka. Hindi lang maaraw. Kasi may mga Kristiyano talagang hindi pa talaga malalim na kanilang pananampalataya. Bakit? Masisilan eh. Tayo, kahit saan tayo ilagay, pwede. Di ba? Tingnan mo, nasunog na yung lahat-lahat. Lahat ng mga instrumento natin, pero hindi tayo nag-worry. Bakit? Ang Diyos ang magpo-provide noon. Sabi nga, hindi lang tayo maniwala. Kailangan may kasamang pagtitiwala. Diba? Magtitiwala tayo, hindi lang naniniwala. Lahat ng tao naniniwala eh. Pero yung pagtitiwala mo sa Panginoon, yan ang number 1 ang gusto ng Diyos. Diba? Kaya tuloy ng Panginoon, sabi nga mapalad ka pa nga. Bakit nandito ka? Sa dami ng tao, ikaw lang ang naririto, nakikita ka ng Panginoon, ang puso mo. Diba? Sabi nga ng Diyos, hindi nyo ba alam? Ang katawan ninyo ay templo ng Diyos. Diba? Ang katawan natin, templo ng Diyos to. Dito nananahan ang ating Panginoon. Dahil tinanggap na natin siya. Hindi yung building, hindi yung magara, yung aircon. Namimili ka ng aircon kung ang kaluluwa mo na may namimigati. Diba? Hindi yan ang tinitingnan ng Diyos. Ang tinitingnan ng Diyos, yung puso mo. Dahil alam ng Diyos, sabi nga, alam ng Diyos yung mula ulo hanggang paa, yung pagkatao mo. Kaya sabi nga sa wala tayong may tatago, wala tayong may dadahilan. Bakit? Alam ng Diyos yung puso mo. Bagamat na naitatago mo yan sa tao, pero sa Panginoon, hindi mo may tatago yan. Haharap na harap ka pa rin sa paglilitis ng Panginoon sa buhay mo. Kaya sabi ko, wala tayong may tatago sa Panginoon, kaya napakapalad tayo. Tayo na sumulgan na. Yung iba nga, ang daming mga building na
na natutupok, di ba? Marupok, bumabagsak, bakit? Lumilindol sa iba't ibang dako ng ating bansa. Bakit? Kasi nakikita ng Diyos, may pagkukulang ang tao. Nasaan sila? Kilala lang nila ang Diyos sa musok, hindi sa puso. Di ba? Kaya po rin ng Panginoon, kapatid, napakapalad ka. Hindi yan tinitingnan ng Diyos kung gaano kadami ng tao. Ang tinitingnan ng Diyos, yung ikaw, nasaan ka. Di ba? Kaya po rin ng Panginoon, mapalad tayo dahil bagaman nawala ng lahat, pero ang Panginoon ay nananatili pa rin. Diba? Naniwala tayo. Nagtitiwala tayo dahil naririto siya sa ating kalagitnaan. Bagamat hindi natin siya nakikita, pero yung kanyang presensya, nararamdaman po natin yun. Kaya po rin ang Panginoon at salamat sa pagpapalang ang binigay sa atin ng Diyos, yung kalakasan, hindi lang financial, kundi yung lakas na binigay ng Diyos, dapat ibalik niya sa